mabuhay, makatawag, and then, so ayan, balikan natin sa conclusion na, and then we're going to start. So, let's take first, verse, Luke 4:19, 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, and preach deliverance to the captives, and to cover sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. Gusto mo na sa palakpak. So, hindi mo ito yung conclusion. So, para medyo maalala natin kasi hindi na tayo mga Pilipino, hindi na mga Pilipino, mga earthly, mga humanly, tayo ito sa kaliwa. So, at least, ngayon maalala. Sabi dito, inner healing and deliverance comes from the Lord. It's a part of divine healing. It's from God. People are touched, healed, and delivered because of God's presence and power of the Holy Spirit. It's not only by might nor by power, but by Spirit, says the Lord of Lords. Sabi ko power. Sabi ko power. Power, yan. So, nalala ko lang, kung ano dito, may nabasa ko sa devotion na regarding sa deliverances, I think sa book ng Matthew 17 or 17 or 7, na nagtataka yung mga disipulo. Kasi meron doon parang nagsasabihan, and then nangyari, hindi mo maalis ng mga disipulo. Kailangan mo nilagay si Kristo. Hindi mo pwede sa atin yan. Matagal pa si Kristo. Ginagay mo yung mga Kristo. Mamaya pa ako naman yung pagpapay natin. So, ano sabi ni Kristo? Sabi niya, Lord, bakit po hindi tayo mapalayas yung masamang espiritu dito? Sabi Kristo, ang power para lalong lumakas ang ating pagpapalayas o pagiging epektibo bilang Kristiyano ay nakuha sa panalangin at sa pag-ayun. Prayer and fasting. Amen? Kaya topic mo yung essential na prayer. Iba natin ang prayer, so doon tayo sa fasting. So tayo manalangin guys for God, we pray for God, nasabay niyo kami for God sa gawa ito. Ibabalik ko yung din ko sa pinakabatas for God, we pray sa wisdom. Sa lahat ng God, na kasama na niyo. Mga sa mga parating for God, ingatan niyo po sila for God, para sa nila for God, ang iyong salita, ang iyong knowledge, maging kami po ay nailigin namin at magamit namin ito sa aming buhay. We pray sa pangalan ng Santo in His name. Amen. Ayan, amen po. So nakita niyo po, iba't ibang pagkain. Parang gutom na tayo. Sino sa kayo na siya na? Ayan, so, again, kaya may mga pagkain yan. Ay po madalas na mga kinakain ko. Actually, kasi pag sabi ng fasting, hindi po yan fast eating. Diba kasi fast eating? Mabilis sa pagkain, naman wala nakakita. May fasting ako. Tapos, hindi ako makain. Ang fasting, iba't ibang klase po yan. At ako bilang isang senior pastor, ginagawa na po namin yan. Siyempre, bago ito naman sa subukan, kung talagang mabisa. Bago po sa mga gamot, sa mga produkto, sinusubukan mo na nagkakatakay. Di ba yung gawag na sa anak, hindi alam sa China, di ba? Hindi mabasa. May sakit anak. Yung tayo na yun, yung tatay na naging hindi pa tayo. May gawag na yun. Pero pag yung tatay, ako na hindi pa tayo dito. Sinusubukan ko na yung tatay, ginagawa namin, pinafrax na yan for at least 3 months bago namin i-pwede sa inyo. Kasi talaga pala yung mag-isa. Sige po, next slide. Magaling po tayo po ay nag-last sa journey. Sabi dito, ang fasting at pag-ayuno o sabi-sabi sa tama pagpuasa o puasa. Actually, ngayon, assisting ang ating mga kapatid ng mga Islam na Muslim sila po ay nag-fasting. Kasi it's the period of Ramadan. I think hanggang from February 18 hanggang March 20. So meron silang 1 month. Grabe sila. Diba? Samantalang tayo, feasting. Kain na kain. Kain dito, kain doon. Wala na sabi na masakit. Pero, syempre, nakalagay dito sa biblical way, ang fasting mo truly humbling experience in the sight of God by abstaining. Sabi na abstaining. Ano abstaining? Iwasan.
titigil muna. Kumbaga, pansamantala naman. Pero nasa inyo yan. So, physical or emotional plus prayer and word. Again, church, ang fasting mo, hindi lang mo, hindi ka kakain, hindi ka gagawang bagay, at hindi ka mag-pray. Lagi po yan, side by side. Tama, parang Tito Din and Joey lang. Hindi pwede mag-PBJ, pag-Din and Joey na kailangan Tito Din and Joey. So, side by side, parang yan, yung mga side by side, yung mga burger at french fries. Ganun din ang prayer fasting. Kung fasting ka, dapat mag-prayer ka. Decide lang, kumain ka na. Mag-pray ka na lang. Huwag ka ng fasting. So yun, so next slide. Dito po, lumalakas sa ating espiritu at humihina ang ating flesh. Tama? And also, panlaban ito sa anumang mga plano ng kaaway, pagsubok at problema. Amen? So di ba, kadalasan tayo, pag tayo ay babad na tayo sa pangalawan. Marami na naman o whatever. Sa Netflix. Subukan mo ng Netflix for 1 week. Sabado ng gabi. Okay ka na sa linggo para yun ng church. Tama na? Kahit patuloy mo yung palabas si Christ, hindi sila. Ganun din kasi yan. May mga commercial na, may kuya, everything. So nangyari, nag-feasting ka sa mundo. So yung fresh mo, hinga na. Pero subukan mo, mag-fasting ka. Hindi naman kasi fasting mo hindi naman po yan sa mga pagkain. Marami yan. May iba't ibang klaseng fasting. Kaya hindi ka muna mag-aalit sa nanay mo. Kaya hindi ka muna mag-Facebook. Ayan, ako nga, niyaga mo talaga. Sabi ko, simulan mo na ako. Ay, wala na din na Facebook. Simulan mo ng May. Hindi activate na ng Facebook. Kaya yung iba, nahirapan niya. Pastor, ano na ako sa James ko? Minsan, hindi mo ako kayo sa Facebook, talagang sa messenger lang ako. Minsan, sa Facebook, okay, magpapag ko, kasi magkailangan ko, reply ako, kaya i-monitor yung ating website, kasi na-mention ko sa gusto. Pero yung dati na Facebook, yung bukas ko, inabot ko mga 10 minutes pa lang. Isang topic pa rin kasi, ang dami, di ba? So, ngayon, nag-fasting ako permanently sa Facebook. So, hindi natin Facebook. So, siguro, mga Google na lang, yung mga search na kailangan. Okay, so, pagpapalito sa ito, bukod sa lumalakas spirit natin, ay hindi ang flesh natin. So, ito yung sabi ni Manuel, na gusto kong bumait, pero pag you are in a fasting, prayer fasting, pwede kang bumait at hindi mo na magagawa ang mga masama. Kasi nga, nasa spirit ka, simple ka. Pag naman sa lumang mga plano ng away, pagsumpa ko diba? Amen, yung mga parating at yung karaniwan. Next slide. Basahin na natin. English mo na, Matthew 16:18. So, sabay yung mga nasipili na. And when you fast, abuse as the hypocrites do, for they try to look visible and distant. So people will admire them for their fasting. I tell you the truth, that's the only reward they will ever get. But when you fast, comb your hair and wash your face, then no one will notice that you are fasting except your Father, who knows what you do in private. And your Father, who sees everything, will reward you. And church, same as giving, di ba kadalasan, hindi sa sasabi na huwag yung pangalan nyo, kung meron kayong magbibigay kayo, mas maganda yung hindi na pinobroadcast, kaya nakasopa yan, hindi na magiging kasi kung may gusto kayo na naman, kayo yung transparent na yung plastic. Para kayo, nalagay ko ba lang yan, nalagay ko ba lang, at may kasi yan, nalitunog, para malaman ng 2 points, o okay, pag gano'n, malalaman na yan, di ba? Walang gano'n, sa pakay siya, nakatago siya, kasi pag nagbigay ka kay Lord, at walang nakalaman siya na nagbigay mo, paano na yan, ikaw ay mag-reward, dito pala, ay sana, si Lord yung reward sa'yo. Kasi pag nalaman nila, nagbigay mo 1 million sa'yo, si brother Mark, 1 million, alam na namin, nakukuha namin. Pero pag di ko lang alam, si Lord ang mag-reward sa'yo. Amen? And then sa fasting, hindi po yun, sabi na kung kaya mo yung fasting mo, kaya mo makawa. Yung may isa, papawa.
parang hindi na yung supply. Siguro pag mga 1 month siguro kayo. Pero yung 1 day, 2 day fast, maganda kayo, mag-refresh kayo, kailangan mukha kayo fresh to fresh. Ang fasting po, hindi kasama ito fresh ha, hindi na kayo mag-fresh. Ang fasting, kailangan mag-fresh na tayo dito. Huwag mo lang naman kayo. Kasi pag-inom mo, yung ano mo, kumain ka nun. So kailangan, mag-fresh ka, nag-uga mo. Yung kaya mga Islam, di ba, pag sila fasting, dunas na dura. Kasi ang fasting nila, alam ko, walang tubig na, di ba? Wala na talaga. Kasi pag yung laway nila, bawal na kainin. Huwag mo hangin. Kasi lagi. Kasi bawal sa kumain, hangin na tubig. Kaya, duras na dura sa problema sila, dinudura nila yung lagi. Kasi pag kinain nila yun, hindi sila mag-fasting. Yun ang kanilang belief. So, wala tayong against. Pero, sa kanila, that's effective for them. So, ano eh, di ba kailangan dyan pa ang Islam. So, they're doing it right, I think. So tayo din, kung tayo, kailangan huwag mo na ipakita na ikaw nahihirapan, ikaw na tuloy-tuloy lang, okay? So, next slide. Ano daw ang purpose? So, doon na tayo sa purpose. So, bilis na tayo kasi i-follow the teaching para i-equiping sa inyo. So, purpose of the fasting, yun una is humbling ourselves towards God. And then, so humble, para magpa-ubus tayo. Diba? So, humbling. Sabi doon, so natin ang Psalms verses 35-13. Next is, deeper intimacy with God. So, mas lumalalim tayo kay Lord kasi hindi po lahat ng tao ginagawa ito. Kung baga ito yung exhibition na hinahanap ko, sabi, ano ba kailangan kay Lord? Nag-church naman ako, nag-pray naman ako, nag-puri naman ako kay Sunday. Sumasayaw pa ako, Lord. Ano ba kailangan? Bakit wala pa ito na hinahanap ko? Ito po, sa fasting po yan. Ito na yung mga parang add-ons or mga isang mga ibang mga sabi sa mga media, mga technique. Hindi na pinagbabawal na technique. Ito yung mga epektibo mga technique. Para tayo mas lalong mapalapit kay Lord. Kasi may ginagawa kang kakaiba na hindi ginagawa nila. Amen? So sabi dito, next slide, number 3, seeking God's will and direction. Mabisa-mabisa po ito, mga kapatid. Pag ikaw ay sa crossroad, hindi mo alam sa anong ka, naliligaw ka, lalo na umasa ka kay Waze. Lalo ka naliligaw, naliligaw. Oh. At meron ang decision na natin may decision bukod sa pagkukonsulta, o hindi po sa mga espiritista, sa mga pagkukonsulta sa iyong mga magulang, sa mga trusted mo, sa mga spiritual mentors, mga mas manangan sa'yo. Pinakamabis-mabis ang fasting. Kasi dito, hindi ka agad kasi matulungan. Mag-pray ka ngayon, di ba? So, at the same time, pag ikaw ay walang naman ang iyong child, wala so, ano ka, prepare ka ng food, so, malakas ang signal mo. Hindi ng load, hindi ng converse, malakas ang signal ng Holy Spirit. At pag malakas ang signal ng Holy Spirit, malakas ang power. Pag malakas ang power, malakas ang discernment, malakas ang discernment. So, doon na natin naliliit si Lord. Yung iba kasi, ibang power ang nililiit. Huwag yan ang usapan yun. So, ibang Lord ang naliliit nila. Kalaban ng Lord Diyos. Okay, number 4, receive healing. Isaiah 58:8, by stripes. Diba? So, kadalasan, pag may mga sakit sa atin, actually, yung fasting, dual purpose to. Pag tayo po hindi kumakain, physically, ang katawan natin nagiging po yan. Hindi ko ako ay engineering, na accounting, hindi ko wala sa doktor, pero sa doktor yun sa physical na yan. Pero, sure ako, kasi nagkakalasan ko tayo, kapag ikaw pala hindi kumakain, bawal sa araw, may for 24 hours, tulubi ka lang. Yung katawan mo, tinutulong yan. Yung matosis, so pag kumain ka, ikaw na yung may pagkain mo. So pag hindi ka kumain, nagiging healthy ka. Healing. At pangalawa, nagiging healthy din yung spirit. So, dalawa. Kumbaga, buy one, take one. Parang shopping na, malapit na. Ang pre-pay. Mga gumi kayo gumi. Parang shopping na, wala shopping na sana, pre-pay. May bagyo na naman na natin. Pero bagyo pa kayo, klaseng bagyo. So, ano tayo, dalawang klase yung
natanggalin mo mga toxins na karoon mo, mga toxin, pag pinuyat, toxin ka, yung mga toxic na related na sila, ikaw din ay gagawin kasi mas malakas yung connection kayo. Next slide. Receive freedom from bondage of the enemy. So Mark 9:29. Ito po yung pag-ibig natin ginagawa, yung inner healing deliverance. Church, mas powerful, mas effective ang inner healing or kumbaga revival bawa. Napag-pray ka na kasi medyo parang na-feel mo lumabalik. Mag-fasting ka. Sa mga chubby, parang konti lang dito, mga stick, mga marami, di ba? Oo, sa mga chubby ba? Try nyo mag-fasting, pero huwag kayo mag-fasting, yung kasi kumakain, di ba yung natin? So, try namin yan, kami hindi masarang March dito. Nag-fasting kami natin ito, every day kami, pansawin kami. So, hindi kami kumakain na simula ng umaga hanggang kumain hapon na 5 p.m. So, lagi natin sa order. Parang counter, pag-order din, kain na rin. Pag-order, kain na rin, feasting na. Ang dami na kainin, hanggang sa gabi. So, wala. So, ginawa namin yung sumasunod sa parang medyo bibigyan kami dito kasi kaya kasi. May yung initsaya namin, isang pamilya din, may sila niluluto sila. Kaya kami sumasabay, kaya naman yung kumain. Kasi niluluto sila. So, sabay sila kami, hindi kami dinner. Ano lang kami, brunch lang kami. Bukod sa nagigilid kami. Kumbaga para, kasi sa gabi wala niluluto sa amin. Kasi may niluluto sa amin, umuwi na yung hapon. So, brunch lang kami. Sila yung kaya, tapos na. So, ngayon, ginawa namin sa teka, mas maganda siguro pagkakain kami, mag-fruits kami. Fruits, tapos egg, and tama pala yun. So, huwag lang yung feast na after fasting. Next time, standing in the gap. Ezekiel, yan. Pag tayo po ay may pray, kadalasan diba, ang nanay natin, gusto natin, dahil kay Lord, ang makamahal sa buhay, hindi mo madala kay Lord. Fasting po is the best. Next slide, overcoming the challenge of life. Again, tayo po ay maraming pagsubok, mga bagay-bagay, mga pagkalubayan, try nyo mag-fast. Okay? Ayan, may mga sayo. Ayan, may mga angels tayo. And then, next slide. Ayan, so meron po tayo 3 ways. Ito 3 ways. 3 ways to fast. Number 1, ito yung normal fast. Abstinence from food, not from water. Ito tayo ginagawa namin. So, pwede yung gabayahin, pero yung pag-agawin nyo, dapat meron kayong purpose. Huwag lang yung gusto lang kasi medyo bibigay ka na o gusto mo mag-sex kasi malapit na ang summer para nag-swimsuit, di ba? Nag-dating suit, eh, na medyo swim na. So, number 1 number fast, abstinence from food, not water. And then, pangalawa, ito naman yung partial fast. Abstinence from food for a short period of time. Ito yung mga iba kadalasan is yung 1 meal a day, di ba? Minsan din na snack, minsan din ang bawas ng portion. Pero kadalasan talaga yung normal fast. Pero pag gagawa ka ng normal fast, pwede yung combination. So, pag-usapan na sa mga later na magagawin. So, next is absolute fast. Ito naman yung total abstinence from food and drink for a longer period of time. Ito yung more than 1 day. May nag-fast ako. Depende po sa pamilya natin. Kung kailangan talaga is mag-retain ginagawa. Siguro, mga 3 days, 5 days lang ng fasting. Opo. Pero kung gusto nga sa kanila na gawin yung March, ako may mga iba din ng fasting. Yung yung 5 days kayo? 1 week. 5 days na fast. Monday hanggang Friday. Yung parang kakanin nila pa. Martes, Viernes, Jueves, Viernes. Diba? So, 5 araw na pag-ayuno. So, yun lang sa goal pala. Pero yun, gagawin na the normal fast. Doon naman, sa mga pang-period. And the next card is, ito, bago tayo mag-fast, mas scary. Physically, emotionally, and mentally. Unang-una, huwag po kayo mag-fast, ikaw ito ay dahil sa sakit. Kasalanan mo yan, hindi ko alam yan. Mas kailangan, may healthy kayo, wala kayo sakit. Baka may galing ka sa lahat, galing ka sa hindi ka nag-fasting. Gusto ko gumaling, hindi. Kailangan,
Di ba? Physically. Pangalawa, emotionally. Kailangan hindi ka heartbroken. Kasi baka mamaya yung fasting mo tuloy-tuloy na. Hanggang sa uli ka na ni Lord. Kailangan hindi ka emotionally, kailangan stable ka. Diba? And finally, kailangan pag-iisip mo. Diba kasi minsan marami ko naman walang namamatay sa diba? Pero may tayo na pagaling. Pag nabalik siya, tsaka sila naman. Kasi nga, basta may tubig, yan, basta may tubig ka mamatay. Iba kasi may tubig ka makain, kasi may tubig na. Ilang days kaya? 60? At 1 year, no? At 1 year pa, no? Buhay ka basta may tubig ka rin. Pero yung katlo mo, wala na patay na. Baliw na, kasi wala na patay. Tubig. Kaya namin ka ng tubig pa yun. Commercial pa yun. Diyan, 414. Ang tubig na hindi na-ubos dahil kayo na, kasi bukal na tubig. Next slide. Ito po, ang word is to humble, is to humble down before Him and develop intimacy and receive answered prayers, enlightenment, guidance, and renewed strength from the Lord. Di ba, una, dapat na nagpasok tayo, mag-expectant tayo. Di ba? Mag-expect ka, kasi na ginawa kayo, siya ginawa mo, kay Lord yan. Dapat na nag-fast ka, mag-expect ka na may gamit si Lord. May pa na malaki, kasi gusto malaki ka. Lord, ano ang milyon? Hindi ko kaya ng 1 week. Ano nangyari? Kasi hindi ko kumain, kasi iba yung motive mo. After 1 week, may kaya ng 1 million. Naging 1,100,000 kasi hospital ka. Ano nangyari? Kung qualified ka, nagkaya ng mga kailangan ng pera. Hindi ko ano. Ang fasting ko again, depends on our needs po. Needs and needs. Yung kailangan po natin, hindi ko yung gusto natin. Lord, kasi magkakaroon ng iPhone 100. Hindi ko gano'n. So, sa needs natin, needs ng family mo, needs ng church mo, basta sa mga needs, mga kapatid. Sabihin yung needs. Needs, yeah. So, again, enlightenment and guidance. Ito po, ibigay sa akin na maliwanag na pag-isip. Maliwanag na pag-isip. And then also, renewed strength. Ang lakas ko, iba kasi lakas na physical. Minsan, parang last time, nung Friday basketball kami, akala ko kaya pa. Nagdalo kami, apat na game, hindi ko na kaya. Ay, pagkakagod na ako. And then, I do the devotion. Usually, kung yung sa bahay, pag ganyan, tulog na ako ng lecture. And nangyayari naman ako, simula nung December 1, 1995, hanggang Friday, nag-devotion ako. Nagkaroon ng lakas. Kaya ba ito? Kasi yung the for the fasting ko. So may mga nag-isip ka pa. So yung lakas, minsan hindi lang sa physical, hindi spiritual lakas. Lakas para magtabuhay mo, yung mga puso ba? Kasi ang puso, sabi sa kata, di ba, ang puso, dahil paano mo ang puso, hindi mo lalayo sa ilan. Kailangan ikaw ang lalayo at i-review mo siya para tayo magtabuhay. Okay, next slide. Ay ba lang? Next, ito na. So ito na po yung para tayo mag-fast. Tapos, so, set a regular time to fast. So magkaroon tayo na regular na schedule. So parang ginagawa namin every Tuesday. Kasi yung napili namin sa choose. We choose Tuesday. So minsan may mga times hindi iwasan. May dahil may bisita, may handaan, may party. Pinumog namin yun na Wednesday. Kasi sabi nila may kung tayo fast. Paano yung na-decrease? Season Pasko. Yung Pasko ko, hindi kami nag-fast. Pati yung New Year. Pero nung sumunod na linggo, binawag namin, nag-3 days kami. Pero alternate. Kasi pinag-usapan namin kasi may kanya tayo hindi kay Lord. O di ko sabihin sa inyo naman hindi. Kanya tayo. So, next slide. Look for the best place to pray and fast. So, kadalasan niya, kailangan meron kang solid place. So, sigurado naman tayo lahat. Huwag naman lang sa CR. And then next slide is, as much as possible, avoid heavy work on your day of fast. So, dapat talaga, mga nag-work, mga nag-aaral, day off yan. Huwag kang mag-fast na exam ka. Kailangan, bago may exam, sa weekend, ito plano mo yan. May exam na next week, mag-fast ka sa weekend. Wala ka pasok.
doon ka mag-fast. Kasi kung ka mag-fast, bukas isa mo, hindi ka kain ngayon. Baka bukas, mahilo ka. At kasalanan ka. So, yung sister, hindi ko nakakakaan kasi wala ko makisip kasi nag-fast ka. Okay, so next time, read and meditate the word. So, again, fasting, ito po ay mamisa para meron tayo ng Word of God, yung Bible natin. And then po, for beginner, do partial fasting ulit. So, mabago pa lang sa partial. So, kung tayo kumakain ng minutes a day, pwede mong pero muna. Kung lagi kayo snack, may extra kayo snack, kapag kayo snack. Hindi ko bigyan ito. Hindi rin po ito ay, hindi ko mandatory. Ito po sa inyo, kasi hindi kailangan kayo, hindi ko ito ay akin dito, kung gusto nila. Pero maniwala, mabisa ko ito. I-try nyo, kung gusto mag-try, partial, bawa, kayo, today, huwag ka mag-dinner. O, di ba? Huwag kang mag-lunch. Basta isa-isa lang. Pagpapawagin mo. And then next time, kung ikaw ay nag-fast, matagal ka na. Super fast ka na. Super busy ko. At ikaw ay nag-fast. Huwag ka consume like from that first flavor. Huwag ka mag-lechon na lang kainin mo. Pinis ka yung kumain. Gutom ka. Kain mo. Pumunta ka naman ka. May nilakaw sa libro ko. Huwag po. Yung mga healthy foods, gulay, sabaw, bago kayo, kasi hindi ko lang nilindi ko. Okay? And then, remember that absolute fasting is God's special instruction to you. Without the purpose defeated and only inflate harm your body. So, gagawin lang yan talaga pag talaga marami naman yung isyuhan na sa Bible natin, tapos kami yung mga nagpapray ko sa Bible. Nasa pamamahala, gano'n yung mga masaya. So, hindi po aksidente na yung mga nandito. So, wala ko na sabi. Pero, ito, gagawin mo lang ito talaga. Pag hindi naman sa inyo na board ka sa ginagawa ko, parang ako lang, pag may kailangan kayo, wala naman sa pinto. May pinagpay ka talaga sa pinto. Then, you do the fasting. Okay, so tapos na po tayo. So next time, yung sa kaliwa ko, hindi ko yan nagkasobrahan sa fasting. Ayun po, sa fasting ko yan, sa Holy Spirit, wala akong Lord yan. Simula 1976 hanggang 2009, walang Diyos yan yung kabilang Chris. Pero yung kabilang is 2019. Ayun po yung namusunod sa Facebook, diba, yung mga 10-year challenge. So ayun po, parang matamapawa niya kasi hindi pa nag-fasting yata na masyado eh. Okay, so, ito, yung dati, ito lang sobrang sa fasting, kaya hindi ka kumakain kasi nag-drugs. O, di ba, pag nag-drugs ka, shabu, hindi ka kumakain, nag-drugs, kaya so, medyo madili, ito, medyo kumakain na. Ba't ko pinakita yan? Kasi ang next target natin, after fasting, ready ka na, malakas ang power mo, parang gusto mo nang gumawa, na mga mabuti, parang nakakita sa gusto ko gumawa na mabuti. Hindi mo naman gagawin no, kasi wala akong mali ng guide, pero ang ano mo, parang yung mga, example lang pa, yung mga lasing, gusto ko ng guro! Diba? Kasi tayo naman lasing is Holy Spirit, lasing sa power. So next topic natin is, sa journey is, soul winning, witnessing, or pagsuccess. Sabihin nyo, soul winning. Yan, witnessing. Ayan, so napaka-timely po ng ating topic. Diba? So kasi nakakaiba sa inyo, bakit pastor, di kayo mag-invite, di kayo na-harvest. Hinahinin na tayo. Sino ba dito yung mga wala naman, di ba? Yung fasting and fasting sa abstain, yung fasting na doing the big fast. So, ngayon, sabay-sabay natin basahin ang Matthew 28:19-20. Again, itong verse na ito, kung mapansin nyo, ito po ay nakasulat sa pinaka-last part ng Matthew. Again, ito po ay sinabi, sino sabi? Sino ba? Si Matthew? Si Jesus. Ito po yung sinabi na bago siya bumalik. Nagbuhay siya ito. So, bago siya bumalik sa mga. So, ito yung kanyang huling habilin. So, ito yung huling habilin. Huling habilin nyo dyan. So, meaning, pag huling habilin, talagang gusto niya na gawin yan. Di ba yung ito pag namamatay, may last will? Nalala ko yung kaya si Robin Williams, yung artista na siya, yung artista na Hollywood, billionaire siya.
Pero nakalagay sa kanya last week, sa mga anak niya, hindi naman makuha ang kanyang mga anak, hindi sila makapagtapos sa pag-aaral. At hindi sila mag-work ng isang taon sa simple trabaho. Oh. Di ba matindi? Kasi ba kasi hindi ng pera? Ano nangyari sa mga anak? Ay, grabe. Puro na sila successful. Kasi nga, tinapos sa pag-aaral, pag-graduate, nag-work muna na isang taon. Sa Starbucks, sa Macdo, bilang empleyado, hindi sila boss. Pero after mo, hindi mo mabibigyan. Alam nila paano gamitin. So, ganun din si Lord. Gusto ni Lord, may iniwan siya sa atin. Hindi lang puro pera. Hindi lang puro mga kwento, hindi lang puro mga milagro, mga pag-asa. Iniwan niya sa atin ito. Ang tawag dito is a great commission. Kung bakit in-mission tayo, kaya kasi kung great mission, kailangan mong gawin para makuha mo yung mana. Amen? Tama? Kaya sa may basahin yung mga gusto lang makuha mana. Okay, therefore, of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything. Surely I am with you always, and end of the age. Para paalala ng gusto mo. So pag ginawa mo pala yan, pinapagawa ko sa akin yan. Hindi ba yung pinapagawa sa akin yan? Hindi na kay Sir March, hindi na kay Sister Daddy, hindi na kay Brother Chris. Sana lang po yun. Diba? Kasi lahat po tayo ay may buhay. Sabi ko walang buhay. Hindi ko naman tao sa akin. Lahat ng buhay yan. Para ko sa mga buhay yan, hindi sa mga patay. Hindi rin sa mga aso. O para sa mga tao. Kaya hindi. Lahat po tayo. Next slide. Then, para may sabihin ninyo. Bibilis tayo nila. Kaya basta natin, wala ko pray. At kung ninyo ang mga katawan sa tanan ng dapit, o himuan ninyo sila na akong mga pinunan. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan ng Amahan, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Tudloin ninyo sila sa pagtuman sa tanan na akong isubukan ninyo. Pinuduluin ninyo ang kauban ninyo, ako paunay, pagod sa katusan sa kalimutan. Genes? Kasi mga bilhin din kasi English eh. Kalimutan. Kalimutan ang okay, so next slide. Again, church, so hindi po, ito po ay intentional. Hindi ito aksidente lang na parang may mga gusto nila. Kailangan ko, may galaw na ito. Pangalawa, ito ay leading a person to accept and believe Jesus as His Lord and personal Savior, which is to a transformed mind and life. So again, take note, intentional, ilibig tao, and then papatanggapin mo siya at maniwala sa Ginoo, Jesus, na siya ang Diyos at personal Savior, and then kailangan may mabago sa kanya. May repent, kasi mabago ang kanya, may repent. Hindi naman actually agad, pero may mabago yan. Proven po yan. Kaya diba, kapag ginawa niya, kailangan talaga, intentional. So una, magpapasimulan, mag-prepare ka. Hindi basta na. Hallelujah, yes! Tapos bilang napatangal ka, sa tabi, sa kasi ko, biglang, ayoko, hindi ko nila, hindi ko biglang na-reject ka, parang inabasted. Ayaw mo na. Hindi ko gano'n. Kailangan na, pinagin ko lang naman yun. Hindi ko basta-basta yun. Kaya sabi ko tayo, mag-start tayo mga January, sa tayo, January, so March ngayon. So ito na po yung stage na ating program. And then, next slide, witnessing. Sabi nyo, witnessing. Sharing to others testimony of changed life resulted from our acceptance of Jesus as Lord and personal Savior. Tayo lahat tayo sa mga Diyos sa huwag kayo papayag na walang nabago na maayo si Jesus sa mundo. Di ba yan? Nagugas na ng pinggan. Pero hindi ka rin sa bahay, o uminom. Basta
Kristo, may mga bago. At pag may nagbago sa iyo, maniwala ka, church, receive ka pala ng fasting. Lalapit sa iyo, yung mga tao gusto mong siya. Huwag mo na lalapit. Kaya dapat handa ka. Hindi mo lang sabihin mo. Pag gusto mo, ay, bilis ka yan. Ito number nyo lang, hindi natin. Ito number nyo, pasok yung number nyo, hindi galing, tawag mo. Hindi po ako mapapatawag sa kanila. Hindi rin si Mary Mars, hindi rin si Mary Bebe. Kayo yung kilala. Kayo yung nakikita ng pagbabago. Kayo yung may connection. Kayo yung may relasyon sa kanila. Hindi po ako. Ang aming purpose lang, pagdating dito, palakasin sila. Di ba? Amen? Diba para sasabihin na talaga yung tao nagkilala sa kanila, yung tao nagkilala, ay talagang binabago mo. Ganun yung purpose natin. Paikot-ikot lang ng church, paikot-ikot. Kaya sabi ko, si Lord is mo kaya. Ito para sa atin, sa institution natin. Malamang, last week, sa 48, ay hindi natin yun, nasa ating 20, okay na lang. Huwag lang tayo 20 hanggang next year. Diba? Yun ang grabe, diba? Eh, hindi, mag-1% tayo. 1% 20 tayo. Yun ang nakalimutin. Pero ikaw yung nalulungkot dito. Actually, sa mga ibang pasaya nalulungkot yan kasi nasa daming tao. So ngayon, bakit dahil na magpapagpapit? Parang hindi mo nilaya na kalabas ngayon. Yung last mo na yung kalabas, si Alvin yata, kasi ano, pag kayo, lagi mo na yung kalabas. So kaya, may mga pets, ano naman natin, may mga iba na talagang mag-valid, sa kanila, okay na po yan. Pero huwag kayo papayag. Di ba kayo papayag sa ibang ang Diyos natin, ito ay Diyos na you are famous. Paano maging iba? Alam mo ba natin making Jesus famous? Paano maging making Jesus famous na Gia what you do? Kung after 1 year, March 1. After March 1, wala pa rin kayo makakakabit. Di ba? Kasi nagagawa na yun eh. Gusto mo i-20 So, ganun ang gagawin natin. Hindi naman ako mag-ibig. Sabi mo hindi ako nalungkot. Di ba sabi mo, ay, challenge. Sabi mo, okay, ito kasi gusto nyo makita, siya yung gumagalaw, hindi yung tao. Kasi minsan yung tao, pag nakapagay mo marami, siya yung nakikita eh. O, this money na yun. O, dami. Pero, dahil dito, pag dumami yan, ang isang tao na wala yung taas, siguro mataas, mas naman. Amen? Amen? Ayan, sa next slide. Ayan, pass, the who. Sino ba? Ang mga kailangan. Kasi yung kailangan ko, di ba sabi ito, neither the pastor, the cell leader, the church worker alone, but all of us who experience firsthand God's goodness must witness and win souls with the help of the Holy Spirit. Ba't natin kailangan ng Holy Spirit? Siya kasi yung humuli. Kaya holy. Siya humuli doon. Kasi minsan, wala tayong magagawa. Minsan may mga times na ang kailangan natin is ipakita lang sa kanila. Ito, tapos wala na ang Holy Spirit. May mga times may mga pinag-pray siya na gawin din doon, yung mga malakas sa buhay, kaibigan natin, yung mga may utang sa atin, yung mga utang sa atin, mga nakakawin natin, yung mga hindi. Hindi pa rin sa okay na po, importante, yung did your part. Nakwento mo sa kanila. At the same time, yung pagkwento niya, hindi ko basta-basta yan. Hindi po yan, pumunta ka sa bahay nila, may gano'n lang ang Bible. Kaya nga, ito lang, yung basketball lang eh. Actually, tinapagay naman po, sabi ko, ano ba gagawin ko dito, mapapakabalang tao dito. Kasi alam na, basketball ako eh. Yung guys, kaya nila, bakit bakit mo ito? So, yung mga ibang di mo na lalapit sa akin, ayun di ba, di ba? Tapos, pag sa basketball dito, sa basketball, hindi lang tayo nakikitan. Kaya naman kaya, kasi marami kaya, baka mapasok mo siya, kasi akala niya, balala lang. Kasi hindi mo ito, pag mo sa akin. Hindi mo yung challenge ko kaya, siguro lagi, hindi ako yung laro mo na. Hindi mo yung sa akin eh. Siguro nasabi nila ito, ni JR na, ay, dahil pa sa namin ko. Yung mga iba, ay, hindi ka rin kasi baka balala, baka mapasok yun, nawa ka natin. So, gano'n, hindi ko gano'n. So, hindi naman ako doon, hindi naman ako, hindi naman ako pagano, kaya dito ko, manalangin, magkakami. Pinakain naman ko. Sabi ko, maraming tao dito. Pero okay na Lord, sabi ko, dito mo na kami sa Siopaw, tsaka sa burger, gano'n sa Sterling. Pray namin, Lord, yung mga kakain ko, para hindi man namin panalangin niya. Kaya namigay kami ng Siopaw. So, we build a relationship first. Hindi mo siya kilala eh. Kung may kaya si JR, I think, sa ngayon, hindi mo siya healthy.
So, we are praying na hindi tayo para ma-share. So, ako, gagawin ko, kailangan magkaroon ako ng relation sa kanila. Eh, napakain ng siopaw. Yung nagsasabi ng siopaw, yung sa mga dalawang siopaw ko yung ako, hindi ko eh. May burger na. Isa, hindi pa. May siopaw na, may burger pa. Uy, yung sa drinks. May relation na kami. Next time na rin ko. Close ko na. Kaya ko siya kaya. Isa lang. Hindi ko sila pwede na share. Kasi ang dami nila eh. Baka may matakbuhan yung pabalik namin doon sa next time. Wala naman na. Eh, kulang pa naman kami. Eh, kulang kayo. Kulang kami. So, yun ang mga tools para mag-share. Okay? So, next slide. Ayan. Next. Again, sa Romans 10:13. Basahin natin. Dito tayo sa Bisaya. 1, 2, 3. Sige, sa mga mo sa Ginoo maluwas kapag kung saan nila kapagkamot kaya na kung wala sila matulog. O kung saan man sila pagkaw kanya kung wala sila matulog, matulog kanya. O kung saan man sila nagulong ko na wala usugin sa kanila. O kung saan man pagkaw sunod sa mga ating balita kung wala sila nagdala. Sumala sa kasulatan. Pagkatapos yung tulong ang mga nagsasilaw sa mga ibalita. Ayan, diba? So, yun na yun. Gusto na si Mark. So, okay. Wala akong hindi ko kalat ang fake news. Diba? Fake news. Saan wala fake news na tapos sumala? Alam mo bakit? Eh, ang dami mga ang dami mga wala kayo doon. May papakalat. Eh, hindi ko guys, Lord. Sino mas malakas? Yung kalaban na Lord o si Lord? Si Lord. Yung mga kalaban na Lord na ang beses pa ka ng fake news, pati daw si Digo. Si Lord. Makakuha yung sa kanila eh. Wala sa ito na ako. Sabi ko, fake news. So, yung mga fake news, ito pa ka ng fake news, mga fake people yan. Fake news. Fake faith. Tayo, ang pinapakalat ng mga tao na sa Diyos, mga maano, kaya good news. Diba? Good news to the poor. Poor, yung mga hindi na mahirap. Pati mga poor, mga puro reklamo. Puro iyak, puro daing. Puro inom, puro bisyo. Maraming poor, hindi na mahirap. Wala ibang gagawin sa kundi tayo. Ang mga nakainis sa nila. At pag tayo mga nakainis sa nila, ay ginamit ni Lord. Maniwala ka sabi doon sa Fatima, I am with you until the end of age. Amen? Amen. So, sabihin mo. So, sabihin mo, how beautiful are the feet of those who bring good news. Kumbaga, sabi niya, ikaw ba sa happy feet? Diba? Yung happy feet? Yung pala, yung penguin, diba? Yung sila ko. Parang yung mga sabi ba? Happy feet. Yung penguin, yung penguin na nahuli, tapos yung mga tao na dala so pag yun, inspiring yan. Kung yung penguin nga, yung penguin, di ba? Hindi nga salita, yung penguin na napagsalita. Yun naman na, pag-communicate sila, saka masaya sa wala. Okay, tingnan mo sa penguin, dahil doon sa happy feet. Qualities to of a soul leader. Ayan, balakos na tayo. Una-una kailangan lahat mo ng mga pag-solving, mag-witness tayo, experience and genuine conversation. Kailangan po genuine. Walang peke. Kailangan lang na nakanasan talaga. And the next one, kailangan must be bold and must have strong conviction. So, bold. Hindi ba yung magubad? Mga sinala ko sa mga mga bisay ko sa may bold. Bold movie, mga magubad. Ito bold niya, yung straight to the point, para kaliniligod. O, di ba? Ganun lang talaga. Para may suka, di ba? Paglalaban mo si Jesus, whatever it takes. And then, kailangan may conviction. Kailangan talaga, kung naugin mo sinabi na, sige, magbabago ka, pero sumat ka muna. Pare, sumat ka muna. Wag! Pag ganun. Kasi pag sumat ka, ikaw magbabago, nadala ka nila, balik ka. Yung ilaw na magkain. O, di ba ba kayo? Ngayon, nagbusa ka rin, kailangan magandang naman mas malakas sa ilaw. Okay, ilaw natin yung maganda. So next time, mas compassionate heart and burden for the lost. Kailangan natin compassion, kailangan mahanap sila. Yung iba, pag-good mo, buti nga sa iyo, kasi hindi mo ba naman yung pamor. Ay, buti nga sa
kilala ang Ginoo tayo yan. So kailangan tayo, bilang kailangan ko sila, kung may relasyon, kailangan ko po sila lalakidahan. Kung sa ating kayo, pag sa pag down na yan, kasi hindi kasi ko, hindi kasi natin sa kanay ko, hindi kayo ito sa pag-aaral mo, nag-asawa naman, hindi ko na mo. So, tama gusto ni Lord, maawa ka, sabi mo maawa. Maawa, diba? Panginoon, maawa ka. O, diba? Kristo, maawa ka. So, kawalan mo sila. Hindi lang ang Panginoon maawa sa iyo, kailangan ko maawa si Kristo, si Lord. Babalik ka, pero hindi ka na alam. Kapag wala ko si Lord, tayo na mga binigay ni Lord ng power, binigay ni Lord ng kaalaman, tayo maawa sa kanila. Kasi hindi sila nakawa ni Lord. Maniwala kayo. Pag walang tao, hindi sila nakawa ni Lord. Kasi bukas ay wala sila magbago, babalik. Kailangan na talaga ng isang tao na kilala niya, na nabago ang buhay, na may tama sa iyo, na mag-praise na nila, kakawaan sila para madala sila sa pagbubulas. Ako nga, to be honest, ano na talaga ako ay meron ako kilala, nagkakaroon na ako ako pa sa si Ray. Okay, magkakaroon okay. Umami ko si Chinese. Amin ko si Ray, hindi ko si Magay. Amin ko si Ray, kasi ang tatay ko po, makisimulit sila ng tatay ko. Pinili matagandado sila. Amin ko siya, kaya mabuti lang, meron ko angkin na pastor na din. Paano pala kung wala? O baka kasi baka punta, baka pinanggayan ako, pero sobrang bait ko talaga. Baka sabihin, wala na pag-asa. Sumali ka na sa mag-ano ka na, mag-rebelde ka na, sumali ka sa yung mga pagdakal ko yung sa mga gangsters, sa mga sinilako. Buti na lang, may isang tao na tumanggap sa akin. At buti na lang din ako, gusto na magbago. So isipin mo, kung wala yung si Dante, wala sa Teddy. Hindi wala naman sa akin, wala kayo. Ibabalik ka naman sa dati. Importante lang may isang tao. Okay? Next slide. Kailangan naman sa Holy Spirit by the Holy Spirit. Kailangan prayer. So next slide, number 1. Ayan. So steps is already, number 1. Before reaching out to the Lord, make sure, spiritually prepared. So kailangan hopefully nakapag-pray ka, nakapag-devotion ka. Kung nakapag-fast ka, maganda. So okay lang, next slide. Kailangan deal with the stage level. Siya kung sa mga matanda, sa mga sumba, dumag-share, kakain ka ng buhay doon. Kailangan na mag-share sa mga sumba. Ayan, si mga bebe. Ayan, si Viola. O kaya si Sina. Hindi pwede hanap. Bago tayo. Talagang kakainin ng buhay doon. So kailangan, same age level and gender. Si Mark, hindi pwede mag-share sa babae. Alam ba kayo, Mark? Yung baka mamaya, umiyak, nagbumakap sa iyo. Yung pala may boyfriend. Hindi mo kakawin pa kayo, diba? Ang pwede mo siya nagkakaroon ng idea na share is dapat lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kasi hindi sa emotional yan, hindi mo tayo siya umiyak, whatever. So nangyayari, nagkakaroon na, alam mo, demonyo, diba? Lagi na mabangan, bukas. Hindi gusto mo mga kaya tayo mga sulit, gumagawa ng paraan para ang demonyo hindi makaroon bukas. Amen? So here, same age and same gender. Pag medyo makita sa akin, ba't iba ang level natin? Meron tayo si Mama Bete, sa mga pinakabata, tapos kami, kasi mag-15 ako So kami, tapos meron tayo iyak ko, sila. Tapos may pagmain, sila Jessica, sila Cha, kanya sa iyak ko na kayo, sa professionals, sa kasa init yan, mga work. Meron mga kabataan, mga children, sila. So compare tayo So pag meron tayo na gusto mo share, ano pa sa akin? Kailangan mo sa magpapakasama natin. And then, next slide, be humble, never argue, exercise patience, be an active listener. Sabi nga sa James 1:14, diba? Quick listen,
slow to speak, slow to become hungry. Wala kang tingnan ng mundo. Huwag ka kami magalit. O, kaya mo sila magsabi. And the next slide, share your testimony that relates to the current situation you are waiting. Ayan. So, lagi mo i-check. O, yun, kung hindi yan, nagkakagulo ngayon sa mundo, di ba, sa Qatar, pwede mo siya takutin. O, di ba, nagkakabahala yung ba? Pag binaw mo ba pinigil sila, pag sumabog ka, sigurado ka sa lahat ng punta, hindi ko eh. Ano ba? Gusto mo ba sa Kristo? Ano ba? Pag inuna mo siya, baka na ka mo. Yun na yung sabi ng Kristo. Ang Islam ko hindi ang wish lang. Hindi ko yan hinihinda para mga makakalawa. Yan po ay kinukuha. May pagkakalaan na talaga. May hilig ka, mag-pray ka, medyo mahirap siya. Pero pag meron na yan, ay sa nagalin. Kaya-kaya mo naman solve yung pag-migas. Kasi may wisdom na. Okay? Next slide. Lead the person to the prayer of acceptance. Alam natin yan, no? Alam mo sinagsabi namin. Alam niya siya yung prayer of acceptance. Mark, alam mo na, prayer of acceptance. Di ba? And so, mamaya ito ang prayer. So, prayer of acceptance. So, Tagalog yan, ang panalangin ng pagtanggap. So, ano na-accept natin? Hindi po yung regalo, hindi po yung pera, hindi po yung tatanggapin natin. Si Yeso Cristo. Actually, ginagawa natin yan sa Santa Cena. Hindi na mapansin, diba? Sabi ng Panginoon Jesus, sumasakay sa kay Cruz, sa buhay ng aking Panginoon, at sa rin ng Panginoon. Pero mas maganda, umalang mo sa kanila. So again, kailangan sila mali po sila. Kasi nga, ano mo na yan, kumbaga, once na nag-pray sa yan, wala na magawa yan. O pwede mo utahan mo, pagkatapos na huwag na, yung lang mo, magabasa yan. Kung doon, utahan na yan, dapat nag-pray nyo, pakamaya. Ganoon. Dapat ikaw pa maglilibre. Mag-gastos talaga. Gusto nyo kaya kaya yung namin ng Lord eh. Diba? Kaya kaya yung namin ng Lord. Kaya mapasulit ka kasi kaya ng Lord. Na ikaw yung umasa sa nililin mo. O next time. Bless the person and pray for him and her. You may ask their contact details and if they allow it. So minsan, mga tayo sa mga kalimutin kita, whatever, hindi mo yung contact. Para sa ito yung contact details para ma-follow up siya. Pag hindi nagpakita, whatever, ay, utang ka yan, bumatasa, ay, wala yung gusta. Sis, gusta, wala yung nagpakita. Huwag mo sinin mo talaga. So, nanimis ka ng Lord. Okay, next slide. If the person doesn't accept you, do not be discouraged. Be still. It's God who touches and convicts people. Kasi be still, manatili ka, pagpatuloy yung ginagawa mo. Tama yun. Kasi ginawa mo siya, kasi tama na yun. Pag hindi siya nabago, hindi mo mali yun. Kasi hindi pa niya tayo. So dahil yung oras, sa Bible, dahil iba nagtalim, iba umano. So importante, nataliman mo siya sa Diyos. Amen? Amen. So next slide, ayan. Ayan po yung verse. Before, ang ginagamit namin one verse is yung Romans 6:23. Alam niyo sa mga iba, sa mga nag-chipel ko. So, ang nakalagay doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Patayan ka. So, yung mga nalasan, may bayad ka na yan. So, hindi ka naman sabi hindi maganda yan. Ibaga, okay naman din yun. Pero sa akin kasi, ang kapsul doon, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Exactly lang. Sample lang. Kunyari sinabi. Para ano tayo, talaga na sample. Sige mo sa dito. Sample tayo. Kunyari si Mark. Ayan, sample si Mark. Si Mark ay nagbenta ng tubig. Diba? Actually, ginawa ito sa ano tayo kwenta ni Brother Chris eh. Yan mo lang yun. So, hindi ko siya kilala. Pero nakita mo na kilala niya pala kasi nakita ko, nag-upgrade na siya ng libro. So, ano ang tubig? Bigyan mo naman si Bigal. Pasensya ka na kasi ikaw favorite ko eh. Kaya, yung ano si Bigal, ano ang mga tubig? Yan, bigyan naman tubig. Yan ang matala ko. Kulit-kulit. Oy! Wait ako! Nag-aaral ka? Oo. Pero
kinabukasan, hindi na ako dadaan dito. Sino may ganda mo? Baka mamaya, nakawa kayo ng tubig mo. Paano yun? Pupunan kita sa bahay. Eh, hindi mo alam ba kayo? So, wag ka maganda yan. Alam mo ba, yung mga tubig na yan, ang na-impulse lang yan. At pag nabenta mo yung kinabukasan, pwede hindi mo maganda. Pero, alam mo ba, gusto mo maganda na ito yung ngayon? Gusto mo maganda? Okay na ba naman ako kapag kwento ng konti? Di ba? Oo. Nakalagay sa Mateo 6:33, busa unahin niyo ang pagpapasama sa paghahan ng Diyos upang pagtungan sa iyong kabubukon o ihatag niya ang tanan ninyong mga gikinahanglan. Bisaya ba? Hindi. Taglis. Kuya Mark, sabi ko sa itong verse sa Bible, nakita sa Bible sa akin, sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kailangan ko pala, umisip ba ba? Hindi ba? Hindi sa Ayun. Hindi. Actually, wala sa pag-isip ka, pero pag hindi mo alam yung kingdom ni Lord, di ba kaya naman yung God seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. So, kailangan pala ako yung Mark, hanapin mo dapat sila. At pag nalaman sila, malaman mo yung tama. Pag nalaman mo niya, ang sabi ni Lord, ang nalaman mo bakit kung mag-ibig ka ng tubig? Bukas, uma, tsaka sa mga walik, sa mga susunod na araw. Hindi ka yan. Hindi ka yun. Hindi ka ba? All these things shall be added. Hindi ba nagkakal ka? Gusto mo matapos? Sino yung violation mo? Wala. Tita mo. Panitita mo. Panitita mo yung Diyos Lord. Kasi nga, pag nakita na bago Lord. So gusto mo bang maranasan niya na yan? Yung all these things shall be added. Gusto mo? So sa prayer yan, pag-pray tayo. Okay na makalala. Bibili mo naman ang tubig mo eh. Ngayon lang, ngayon bukas. O yan, so pray tayo. Sumunod ka sa mga nangyay pa. Basta gusto mo talaga makuha yung all-these ha? Okay. Pray tayo ha? So kailangan mag-seek me first. So pag-seek me first sa ikaw, kailangan lalaki tayo. Sa pag-lalaki tayo, kailangan hindi ka tawag. Nasa yung mga kasalanan mo, baka ulit tayo bukas. Alam nyo yung mga kasalanan. So lalaki ka, may rin tayo kasalanan. Okay? So sa pag-lalaki mo, kailangan no tolerance. Sige, so lagi na kayo. Sige, sabi mo sa natin. Panginoon Jesus, lumalapit ako sa inyo. Nagpapakumbaba. Panginoon Jesus, patawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa isip, salita, at sa gawa. Panginoon Jesus, pumasok kayo sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon, at sa aking pagkakas. Amen. Saan na sila sa'yo? Wala pa si Lord. Lord, si Kuya Margaret, patuloy mo sa kabayan, patuloy niyo mabenta ang lahat ng tubig, maging mga professional na pag-aaral, isulat po ang pangalan sa harap ng buhay at galihin mo siya sa iyong kaharian at mabuhay siya ng matagal. Siyempre, Amen. Ganun. Para pa sila bisa, no? Okay. Yung may ganun. Sabi mo. Hindi, yung number mo pala, ang number mo. Okay. So, huwag yung number para mapalo. Pero kasi, kaya yung set ko yan. Hindi naman nila lagi kang ready na hanap. Basta alam mo na i-share mo. Kaya ako maganda i-share mo sa survey kasi ano yan, nagiging ako. Hindi siya nanakot. Basta may pasok mo lang, may pasok mo yung kailangan mo, pag maghanap ng kingdom, kailangan may repentance. Basta kailangan mo magbabawalis. Tapos pag nakuha yung kingdom, makakuha mo ng righteousness. Yung pagbuhay mo. Kasi dahil ibibigay nyo, dahil na pangailangan lang po. Hindi ko kasama na kayo ito. 15 na ba kayo? Ito max 20. Grabe ito. Pwede samantala na, iPhone 4 lang. Hindi ko ginamit. Hindi ko mag-internet. Siyempre, hindi natin iPhone. Hindi ko kasi yun. So yun lang po. So, meron ka dali. Pag meron tubig. Meron ka dali. Kaya.
gusto mo talaga mag-share at napansin mo, kasi yung puso mo kailangan handayan. Kasi ang puso mo, pag ang puso mo ay hindi ma-away ng puso, hindi ka madadala ng soul. Amen. Kasi dapat naman kasi awayin mo lang yan. Diba? Baka yung tubig na bibig, bubunos mo sa akin, buti nga siya. Diba? Pero dahil umaway ka sa kanya, may discernment ka, kaya mo siya yan. So, hindi ka kailangan sabihin na, Pastor, kailangan mo mag-pray. Kaya ka, hindi ka naman ang mag-pray. O yung mga deliverance, paano naman? Pwede kami sa nagkaroon sa innovation, kaya nyo kasi natin binigyan ng power, hindi na po kami, hindi na po si Martin. Na actually, yung deliverance, rin-ready ako, yung deliverance sa akin. Gusto na rin. Kaya natin mo, kaya din po sa Martin, kaya din ni Sister, kaya din ni Sister natin Kaya na natin kasi sila, natawag sila paano mag-deliverance. Kailangan yung paano. Amen? So sige, tayo can happen and pray. Yes, Lord. Once again, Lord God, malapit kami sa iyo, Lord God, na sumamo. We humble down ourselves and then we declare, Lord God, na patuloy mo kami gamitin. Patuloy at pagpuloy mo namin sa paganda ng paganda. Bigyan po kami, Lord, ng pusong maawain, ng pusong mahabagin, ng pusong may pagmamahal sa aming mga kapwa na nangailangan ng Jesus. Kasi, Lord God, sa araw na ito, hindi ko aksidente, Lord. Nandito kami, hindi ko aksidente. Nang narinig namin yung mensahe, hindi ko itong mensahe nito, hindi ko nagaling ito sa Chris. Ang mensahe nito ay galing kayo, Lord, sa ating lahat, Lord. At sa pagdinig namin, Lord, ng salita, ang pag-fasting, ang pag-soli, Lord God, pinag-claim namin, Lord God, through the power of the Holy Spirit, Lord God, I release, Lord, the spirit of soul winning, the spirit of witnessing. Make all this kind of mind bold, with conviction, spirit-filled, loving, caring, with compassion, Lord God. Walang sinumang kalaban o ano ba yung spirit na hindi maganda na pipigil sa kanyang labi, Lord God. Patuloy mo sila palakasin, Lord God. Alam ko, Lord God, may mga kalama sa kanila, sa kanyang eskwela, sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo, Lord God, maging sa kanyang pamilya, Lord God. Alam ko, you're gonna use them mightily according to your will and your purpose, Lord God. And again, Lord God, as we say, Lord God, so Romans 8, all things will work together for good, for maayos, sa lahat, Lord God, na nagmamahal sa iyo. And called according to His purpose, Lord God. I declare, God, nasabi sa Philippians 4:19, kung nag-ginawa sa amin, my God, oh God, Jesus Christ, will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Yes, Lord God, we thank you, Lord God. Sinasabi ko namin, Lord God, ang iyong salita, ang iyong gawa, ang iyong mighty offering sa iyong mga anak na Lord God. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, in Jesus' name,